Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kung alam ko lang na ganito magiging buhay ko sa piling mo, sana pinili ko na lang ang maging dalagang ina. Malaking pagkakamali ang nagpakasal ako sa'yo! Ikaw ang nagsilbing impyerno ko dito sa lupa! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang nagsilbing impyerno ko rito sa lupa. Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako ang bukas. Hindi talaga ako mapalagay. Bakit ilang araw nang hindi nagpupunta rito sa bahay namin si Arlene? Dati naman araw-araw narito siya. Pero ngayon, hindi siya nagpapakita sa akin. Oh, Diyos ko. Kinakabahan ako. Baka kung ano na ang ginawa ni Jess sa kanya. Marisa? Eto. Kainin mo ito, ha? Ipinagluto kita ng noodles. Salamat, Dindo. May sakit ka na nga. Parang may pinoproblema ka pa. Nakikita ko sa mga mata mo. Naiisip ko kasi si Arlene. Nagtataka lang ako. Ilang araw ko na siya hindi nakikita. Hindi na bata ang kapatid mo para mag-alala ka sa kanya ng ganyan. May ipapakiusap sana ako sa iyo, Dindo. Ano yun? Pwede bang puntahan mo si Arlene? Nag-aalala talaga ako eh. Silipin mo lang. Gusto ko lang malaman kung nasa maayos na kalagayan ng aking kapatid. Talaga itong asawa ko, hindi ako tinigilan hanggat hindi ako nangakong pupunta rito sa bahay ng kapatid niya. Eto, narito na ako sa harap ng bahay nila. Kakatok ako. Tao po! Tao po! Uy!
ikaw pala. Kuya Dindo. Oh, may kailangan ka ba? Kasi, Bilas, Kwan, si Marisa kasi nagtataka. Ilang araw na raw niyang hindi nakikita si Arlene. Dati, araw-araw nagpupunta siya sa bahay namin. Pero ngayon, hindi na raw siya napapasyal sa amin. Bilas, wala na si Arlene. Anong wala na? Pagdating ko dito sa bahay galing sa trabaho, nagulat na lang ako. Hindi ko na siya dinatnan. Nilayasan na niya ako, Kuya Dindo. Naglayas ang asawa mo? Oo, wala na siya rito. Kung naglayas siya, saan siya pupunta? Bakit niya gagawin yun? Mama, naguguluhan talaga ako eh. Bakit nagpasama pa kayo sa akin papunta sa bahay nila Tita Arlene? Ano bang gagawin natin dito? Saka ko na lang ipapaliwanag sa iyo, Darwin. Hindi kasi ako makapaniwala sa sinabi ni Jess na naglayas ang Tita Arlene mo. Iba ang kutob ko. Ha? Anong kutob? Anong ibig niyo sabihin? Kung maglalayas ang tita mo, tiyak sasabihin muna niya sa akin. Pero wala naman siya nabanggit sa akin. Tapos ngayon, palalabasin ng Tito Jess mo, naglayas daw ang kapatid ko. Ano nga pong gagawin natin dito sa bahay nila? Wala si Tito Jess ngayon. Nasa trabaho siya. Gusto ko lang mag-imbestiga ng konti. Gusto ko makatiyak. Halika, Darwin. Doon tayo sa bandang likuran ng bahay nila. Sumilip tayo sa loob. Ma, medyo nakaangat ang jealousy sa bintana dito sa likod ng bahay. Abay, oo nga. Halika. Sige po. Sumilip tayo sa loob. Mataas ang bintana. Hindi ako makasilip. Eto. May lata rito. Dito, tutuntong ako. Ma, may naririnig ba kayo? Oo nga. Impit na ungol. Diyos ko. Darwin! Ang Tita Arlene mo! Nakatali siya at may busal sa bibig sa loob ng kwarto. Tama ang kutob ko. Narito ang kapatid ko! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi ko napapayagang makalabas ng bahay si Arlene. Hanggat hindi ko natatagpuan ang anak ko, dito lang siya. Hindi niya ako maiisahan. Bago pa siya makaisip na takasan ako, gumawa na agad ako ng paraan upang hindi siya makalis. Aba, lintik. Wala dito si Arlene. May nagpataka sa kanya. Anong nangyari? Paano siya nakawala sa pagkakagapos ko sa kanya? Hindi siya makakawala kung walang tumulong sa kanya. Hindi kaya ang pakialamerang kapatid niya? Oo nga, maaaring si Ate Marisa. Walang ibang pwedeng gumawa nun kundi siya. Hindi maaari ito, hindi maaari. Kapag hindi nila ibinalik sa akin si Arlene, sila ang pagbabalikan ko ng galit ko. Makikita nila kung gaano ko kademonyo. Ate Marisa, salamat at tinulungan ninyo ako makawala. Ilang araw na ako kinukulong ni Jess. Mabuti na lang pala. Sinunod ko ang kutob ko at pumunta sa bahay niyo. Hindi talaga ako mapalagay eh. Hindi ako basta naniwala na naglayas ka. Kung lalayasan ko ang hayop na asawa ko, dito ako sa inyo pupunta. Yun din nga iniisip ko eh. Napakawalang hiya talaga ng Jess na yun. Sobrang sadista.
Ginawa kang hayop. Itinali ka at binusalang ka pa. Ate Marisa! Ate! Ilabas niyo si Arlene! Ate! Alam ko nariyan ang asawa ko! Walang ibang pwedeng kumuha sa kanya kundi ang pamilya niyo! Ate Marisa, andyan siya sa labas. Ilabas mo ang asawa ko! Ate, anong gagawin natin? Dito ka lang. Ako ang haharap sa walang niyang asawa mo. Yes! Ano ba problema mo? Bakit nagwawala ka dyan sa labas ng gate namin? Alam ko, narito si Arlene! Ilabas mo siya! Minamaltrato mo ang kapatid ko. Kaya hindi ko siya ibibigay sa'yo. Mula ngayon, dito na siya sa amin titira. Asawa ko siya! Kasal kami! Kaya may karapatan ako sa kanya! Ilabas mo siya! At ibigay mo sa akin! Dahil pag hindi siya bumalik sa bahay namin, may masamang mangyayari sa pamilya mo! Tinatakot mo ba ako? Hindi kita tinatakot! Kaya kong gawin ang sinasabi ko! Hanggang bukas! Pag hindi bumalik sa amin ang asawa ko, may paglalamayan dyan sa bahay niyo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Arlene, hindi mo kailangang umalis dito sa amin. Salamat sa pagmamalasakit, Kuya Dindo. Pero ayoko madamay kayo sa away namin mag-asawa. Nagbabanta lang naman si Jess. Banta lang yun. Hindi ako naniniwalang tototohanin niya ang sinabi niya. Ate Marisa, hindi pa ninyo talaga kilalang asawa ko. Pag sinabi niya, ginagawa niya. Katulad nung dalaga pa ako. Sinabi niyang hindi ako mapupunta sa ibang lalaki, kundi sa kanya lang. Kaya dinahas niya ako. Dinahan niya ako sa bilis. Pero baka saktan ka lang uli ng asawa mo. Kaysa naman mapahamak ang pamilya niyo. Mabuti na yung ako na lang ang masaktan. Pero baka mapatay ka niya, Alin. Hindi naman niya siguro gagawin yun. Alam ko na desperado lang siya dahil nawalang anak namin. Pero kung makikita namin si Christian, siguro babalik ang dating pagtrato niya sa akin. Kawawa ka naman. Napakamalas mo sa napangasawa mo. Sige ate, Kuya Dindo, uuwi na ako sa amin. Ma, wala na lang ba kayong gagawin kundi ang umiyak? Naalala ko, Tita Alin mo, Darwin. Sa mga oras na ito, siguro, sinasaktan na naman yun ang asawa niya. Si Tita Arlene naman kasi. Narito na nga siya sa bahay natin. Bakit umalis pa siya? Ayaw kasi ng tita mo na madamay tayo, Darwin. Nagbanta kasi ang Tito Jess mo. Matapang lang naman siya sa mga babae. Si Tita Arlene lang naman ang kaya niya. Mula nung bata pa ako, wala naman akong nabalitaan na lalaking binugbog niya. Maingay lang naman siya paglasing. Pero sa totoo lang, kaya ko siyang labanan. Darwin! Ma, nakakainis na kasi. Naawa na ako kay Tita Arlene. Huwag mo nang uulitin na umalis dito sa bahay. Kahit sino pa tumulong sa'yo. Naintindihan mo? Buko, nasasaktan ako! Gusto mong ihampas ko sa lamesa ang mukha mo? Ha? Gusto mo? Huwag naman! Salamat ka't yan lang ang ginawa ko sa'yo. Dapat binabasag ko sa suntok yung mukha mo. Kung alam ko lang na ganito magiging buhay ko sa piling mo, sana pinili ko na lang ang maging dalagang ina.
Malaking pagkakamali ang nagpakasal ako sa'yo! Ikaw ang nagsilbing impyerno ko dito sa lupa! Sa susunod, nung umalis ka pa sa bahay ko nang walang paalam, literal kong gagawin sa iyo ang impyernong sinasabi mo! Susunugin kita ng buhay! Walang iyak ka! Sabihin mo na ang gusto mo sabihin! Pero habang hindi natatagpuan ng anak ko, lagi mong mararanasan ang sinasabi mong impyerno! Hanggang saan ang kalbaryong daranasin ni Arlene sa kamay ng kanyang asawa? Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Dante Castro, Lawrence Shares at si Vilma Borromeo sa papel na Arlene. Dinapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga maiinit at kapanapanabik na lalalabing kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang nagsilbing impyerno ko rito sa lupa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako. Ang bukas.